Hello, magandang hapon po. Ating pag-usapan sa ngayon yung hamon ni Fiscal AG. Nag-comment kasi ako sa kanya sa kanyang vlog at isa doon sa pinuntos niya na ayaw ko, that I beg to disagree, yung sinabi niya pag napirmahan na daw ng one-third na dami ng congressman, ang isang resolution for impeachment or complaint for impeachment ay the same shall constitute as the articles of impeachment and trial shall forthwith proceed. Yan ang according to him, ay mali ang Supreme Court sa pagsasabi na kailangan pa ng, kailangan pa na hindi na kailangan na mag-due process, hindi na kailangan na bigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na mapagpaliwanag kung bakit hindi siya i-impeach at kung bakit hindi iakyat sa Senado ang articles of impeachment. Ang kaisipan ni Fiscal AG na fiscal sa Samar ay kagaya rin sa kaisipan ni Antonio Carpio. Kagaya rin sa kaisipan ni Adolfo Ascuna na siyang gumawa ng konstitusyon. At kagaya rin sa ginawa ng sinasabi ng ibang mga pabor sa kanila, si Howard Calleja, si Leila de Lima, si Luistro, dami nila, basta mga kontra Sara, yan po yung kanilang sinasabi. So ngayon, bago natin sagutin, ay siguro ipa-music ko muna yung aking bagong record na kanta. At kayo ay aking inaanyayahan na samahan ako lagi. Kung saan man you stand by me, pupunta tayo, let us stand by the Supreme Court. Let us stand by the democracy of the Philippines. Let us stand by the proper and the fairest and the attitude of being giving, being considerate, and when in case of doubt, we have to stand in favor of doubt. Wherein, if there is doubt, whether or not Sara Duterte shall be given the due process, the opportunity to answer the articles of impeachment that was signed by at least one-third of the members of the Congress of the House of Representatives, let us give doubt. It is better to err in the side of caution. Ika nga. So, mas maganda pa na magkamali ka doon sa side nang ikaw ay nag-iingat. So, ito ngayon, ang ating pero bago ang lahat, ay nais ko munang ipapa-music yung ipatugtog yung aking pang-imbita sa inyo. Si Polgoso, good PM. Okay, salamat po. So, ito ngayon tayo, yung kantang ito kay Ben King to. Kumbaga, ang sa akin, cover lang ako dito. I don't intend to be better than Ben King. Ben King is always better than me in singing the song entitled Stand By Me. Ito po sa Stand By Me. Uy, may problema ako. Problema, galyones, amigos. Okay, ito si Stand By Me. Okay, handa na ba tayo? Yan. Valerie Serna, I dedicate this song to you. Virgie Piquero, I dedicate this song to you. Fulgoso, I dedicate this song to you. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh,
If the sky, look above, should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I would cry, though I would shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. With never wearing trouble, but you stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Okay, so let us now go to our topic. Topic po natin sa ngayon ay ang tama ba sila ni Antonio Carpio, si Adolfo Asgona, marami pa sila, si Renato Puno, si Artemio Pineda, Panganiban, si Rene Sarmiento, si Christian Monsod, si Jerbel Ruistro, si Dilima, at ang marami pa sila, si Howard Calleja, natanda si Barry Gutierrez, dating spokesman ni Leni Robredo. Tama ba sila? Pati si Fiscal AJ. So, hinamon kasi ako ni Fiscal AJ kung tama kasi nag-vlog po kanina panood ko yung vlog ni Fiscal AJ. Bale, kinontra niya, ininkwentro niya yung salita ni Attorney Ernesto Francisco. Si Attorney Ernesto Francisco po, siya po yung abogado na nagsampa ng kaso laban sa kay Hilario P. Davide na kung saan ay ang issue kung pwede pa yung kanyang reklamo tanggapin sa impeachment laban kay CJ Hilario P. Davide Jr. sapagkat may nauna pa sa kanyang kasong sinampa. So, iyan ang issue. So, nagdesisyon ng Supreme Court sa panahon ni Ernesto Francisco na ang bawal na kasi na-initiate na. Na-initiate, ibig sabihin na-initiate, nag-file, pagkatapos, nagbilang ng 10 session days at nilagay sa business, order of business, pagkatapos within 3 days, ay nirefer sa Committee on Justice. Dahil mayroong nang nauna, barred na, bawal na ang reklamo ni Attorney Francisco. May isa pang issue na tinanong si Attorney Francisco ni, nakalimutan ko yung host, si Carmina. So si Carmina, no? Tinanong siya ni Carmina, ano ba, attorney? Paano mo sa tingin mo na yung pag 1/3 na ang nakapirma ay isa sa bawat 3 na mga congressmen ay nakapirma na po sa resolution for impeachment o di kaya articles of impeachment. Kasi sinabi po sa section, tingnan natin, section 8, saan na ba yan? Section 3, paragraph 5, paragraph 4. Ilagay natin ito para naman fair naman kay Fiscal AG. Ilagay natin ang Constitution. Alam mo, matalinong abogado to si Fiscal AG eh. Ito sabi, ito yung basihan In case the verified resolution
A verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House. The same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. According to him, there is no more need for the House of Representatives to give an opportunity to Sara Duterte to explain why she should not be impeached, why this article of impeachment that was signed by more than one-third of the members of the Congress or House of Representatives be not elevated to the Senate. Yun ang gusto ko mangyari. Dapat may bibigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na sumagot o question sa nilagdaan ng minimum of one-third, isa sa bawat tatlo na congressman na reklamong impeachment. Yan ang posisyon ko. Yan din po ang desisyon ng Supreme Court sa ngayon. Dahil sa hindi binigyan ng pagkakataon ng House of Representatives si Sara Duterte na masagot man lamang ang articles of impeachment at saka yung mga ebidensya na nakakabit sa articles of impeachment ay null and void. Ibig sabihin ng null and void ay sa simula pa lamang ay wala ng bisa sa batas. Yan po ibig sabihin ng Supreme Court. Ako po ay kumampi sa Supreme Court. Marami sila. Marami sila na hindi ayaw nila. Diri-diritso na daw. Bakit diritso? Ang katwiran nila po, pagbasahin natin ulit. Basahin natin ang katwiran nila. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Wala raw sinabi dyan na dumaan pa ng due process. Yan ang katwiran nila. Tama ba sila? Tama ba sila? Alam mo, sasabihin ko, mali ka po, Fiscal AG. Mali po, lahat kayo, mali kayo. Na nagsasabi, kasama ni dyan si Attorney Lacanilaw na abogado dati ni Madam Sereno na abogado niya sa kuwaran doon sa impeachment. Mali po, pasensyahan na tayo. Hindi ko matatanggap ang inyong argumento. Ang argumento nila, hindi na kailangan dahil hindi man lang sinabi doon na kailangan pa. Kundi sinabi doon, basahin ko uli. Ang sinabi doon ay, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay? So, yan. Yan ang ang aking katwiran na kailangan pa rin dumaan sa tinatawag na patakaran na bago tanggalan ng karapatan ang isang tao, isang Pilipino, o kung sino mang tao na nasa loob ng Pilipinas, na sakop sa batas ng Pilipinas, ay pagpapaliwanagin muna. Bigyan ng pagkakataon. Bakit hindi siya tatanggalan ng karapatan na ma-impeach, na hindi ma-impeach? Kasi pag ma-impeach ka, sira ang iyong buhay dahil sira din ang iyong karangalan. Ano naman pa ang buhay kung wala ka ng karangalan? Ganon nga ika nga. O ngayon, ang katwiran ng Supreme Court ay sapagkat nakaukit na sa mas naunang artikulo 3 ng ating konstitusyon sa Section 1, ang tinatawag na due process ay kailangan igalang ng House. Yan para kay Sara Duterte. Kahit sino man ang na-impeach, igalang. Not necessarily na si Sara. Sapagkat inutos na walang sinuman ang matatanggalan ng buhay, kalayaan at kayamanan ng walang proseso ng batas.
at walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Ibig sabihin, kung nagtanggal tayo ng pulis, may may explain pa. Explain why you should not be charged. Why no formal charge for administrative violation that may remove you from the office of the police officer. Explain. Pina-explain. Yung teacher, explain. Yung mga empleyadong ordinaryo, explain. Ito pa kaya yung position na Vice President na national security ang nakasalalay? Di ba? Kaya itong Jacques de Molay, kailan naging tama ang isang disbarred? Yan po yung mga argumento ng mga walang alam sa batas, Jacques. Ma-disbar man ng abogado, hindi nawawala ang kanyang kining ng kanyang utak, ng kanyang talino. Ganun lang po simple. Tingnan mo lang kung paano ako mag-argumento. Don't look at my face na walang buhok. Look at my arguments. Okay? Judge me by my arguments, not by the character that I have. Okay? So, dahil sa Constitution, sinabi ang lahat ay kailangan bigyan ng pagkakataon bago malang maparusahan. Ika nga ni Voltaire, straight but here. Ganun po ang dapat. Ngayon, kung susundin natin ang inyong argumento, o Jacques de Molay, kung sundin kong argumento mo, tatanungin kita. Nakalagay po sa ating konstitusyon, nakalagay po sa section, sa Article 6, Section 3, at saka Section 6, na walang sinumang congressman, wala namang sinumang tao manungkulan bilang congressman o senador kung hindi siya Pilipino. Ngayon, for example, nakatakbo si Erwin Tolpo, mayroon siyang passport na Amerikano. Ang ibig mo sabihin, hindi natin bibigyan ng due process si Erwin Tolpo? Kasi hindi nakalagay dyan ang due process? Simple lang yan. Is fiscal age. Hindi po nakalagay sa ating konstitusyon na kailangan ng due process bago bawalan ang isang tao na Amerikano na tumakbong pagkasenador. May due process pa rin. Kaya nga, nagsampa nga ako ng kaso eh. Ganun lang ho, kasimple yan. Pagdating sa piyansa, sinasabi sa ating Section 13 ng Article 3 na ang pagpiyansa ay karapatan ng sinuman na hindi maaring itatanggi. Maliban na lamang kung ang nakaakibat na parusa sa kaso laban sa kanya ay parusang kamatayan, parusang habang buhay na pagkabilanggo o parusa na reklusyon perpetua at hindi ka makapiyansa. Example, walang nakalagay na due process dyan. Walang nakalagay na due process. Example, kinasuhan si Fiscal AG. Fiscal siya, ha? Kinasuhan siya ng isang kaso na istapa. Hindi naman syndicated istapa. Kaya lang, 100 million ang niloko ni Fiscal AG. Example lang yung Fiscal, ha? Dahil walang nakalagay na due process sa Constitution, pwede ka nang tanggalan? Hindi ka na pagbibigyan? Di ba, Fiscal? Ito naman isa pang Fiscal. Isa pang example na isa. Sa Section 2, Article 3, nagsasabi, no warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause personally determined by the judge
after examining under oath the witnesses and the complainant, and after particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Ngayon, may pumasok na pulis sa bahay mo, Fiscal AJ. Dahil wala naman nakalagay na due process dyan, hala, hindi na pwede magreklamo si Fiscal AJ. Tama ba yan, Fiscal AJ? Fiscal ka pa naman. Alam mo yan. Meron pag isa. Bumiyahi si Madam Gloria Arroyo noon palabas ng bansa. May kaso na sinampa laban kay Gloria Arroyo. Anong ginawa ni Leila de Lima? Secretary of Justice siya. Anong ginawa niya? Hinarangan niya. Hinarangan. Hindi pinalipad si Gloria Arroyo. Dahil walang due process na nakalagay, walang nakalagay na may karapatan na due process si Gloria Arroyo. Tama ba yan, Fiscal AG? Walang karapatan? Walang karapatan si Gloria Arroyo na magkaroon ng due process? Ano ba naman ang utak mo, Fiscal AG? Just because kaaway mo, galit ka lang kay Sara Duterte na bago ng pagiging piskal mo? Pag piskal ka, Fiscal AG, obligasyon mo po palayain ang tao na inosente. Dalawa po ang obligasyon mo, hindi lang para umusig. Obligasyon mo rin para palayain ang mga tao na wrongfully accused. Tandaan mo yan, lahat ng piskal na nakikinig sa akin. Hindi po nyo obligasyon na tudong-tudong ipabilanggo ang lahat ng akusado. Bagkus, obligasyon nyo rin na kung makita kayo na ebidensya na maaring mag-absulta sa accused, ay obligasyon nyo ipakita sa judge. Yan po ang prinsipyo ng Brady versus Maryland na nangyari sa Amerika. Pinagalitan ng Supreme Court ng United States of America ang District Attorney dahil tinago niya ang ebidensya na makapagpalaya sa akusado. Dahil tinago niya, sinintensyahan siya tuloy ng jury. Sa ICC sa ngayon. Noong nag-hearing, noong March 12, si Duterte sa ICC, isa sa karapatan na kinlaro sa kanya ng pretrial chamber ay may inutusan ang prosecutor na kung may makita sila ebidensya na pabor kay Duterte, ipakita nila, ihayag nila, isumitin nila sa korte, huwag nilang itago. At karapatan ni Duterte, malaman, mayroon palang ebidensya na pabor sa kanya. So, anong klaseng argumento ninyo? Dahil po hindi nakalagay na may due process rights ang isang akusado na tinanggalan ng korte na makapagpensa kahit ng akusasyon ay mababa pa kaysa parusa sa krimen na nagpaparusa ng kamatayan, paparusa ng habang buhay ng pagkabilanggo, ay hindi na pwedeng komisyon yung akusado. Yan ang gusto palabasin ni Fiscal AG. O ano? Sino pang abogado dyan tatayo? Sasabihin nyo na walang karapatan si Sara Duterte sa due process. Tingnan nyo nga itong ginawa. Walang due process na nakalagay sa pagtanggal ng 90 billion or 89.9 billion mula sa pundo ng PhilHealth. Wala bang karapatan magreklamo ang PhilHealth? Dahil wala nakalagay due process. Ano yung Fiscal AG? Kaya ka nagreklamo sila ni Coco Pimentel. Kaya may reklamo kasi may karapatan sila.
dapat binigyan muna ng Department of Finance ang PhilHealth at mga member ng PhilHealth ng pagkakataon, tanungin, payag ba kayo na kunin namin ang 90 billion mula sa PhilHealth? Lahat po ng usapin pagdating sa karapatan po. Lahat po niyo ay kailangan ng due process. Ganun po yan. Pinakamalaking kasalanan ang hindi magbibigay ng due process. Si Risa Ontiveros, kwento pa ng kwento, pasensya ka na. Huwag ka kasi mag-abogado. Yung nag-abogado si Risa Ontiveros, kalaban niya si Marcolita, nag-argumento. Tinanong siya ni Marcolita, give me an example of a case whereby the Supreme Court decided unanimously and then reversed itself. Ano sagot ni Risa Ontiveros? League of Cities versus Comelec. Tama ba yun? Umangal. Kinabukasan, nilekturan siya ng Supreme Court spokeswoman. Mayroong dissenting opinion po, dissent, na bumuto kontra sa League of Cities, si Antonio Carpio, kaya hindi siya unanimous. O, di na-lecturean ka? Yan pala, si Risa Ontiveros, gumagamit ng ChatGPT. Nakita niya si ChatGPT, yun binigay kagad. Hoy, nais kong lecturean kayo. Lahat po ng AI na sagot, i-check ninyo kasi hindi po yung perfect. Huwag kayong umasa sa perfect. Alam nyo, sa England, ang mga abogado ng mga English, nilekturan, pinagalitan ng korte sa England. Bakit? Kasi mga tamad gumawa ng pleading. Akalain mo ba, AI ang pinagawa ng kanilang motion? Artificial intelligence. Okay? So, yan lang po ang aking rebuttal sa iyo, Fiscal AJ. Diyan lang tayo. Yan lang topic ko. Kung gusto mo tanggalin ang karapatan ni Sara Duterte na magpaliwanag, tanggalan mo na rin ang karapatan ang lahat na akusado na hawak mo na humingi na pagkinulong kapag sinintensyahan. Wala pong nakalagay na, halimbawa, hindi binigyan ng pensa, pero dapat bigyan ng pensa. Hayaan mo, kontrahin mo, kasi wala naman nakalagay ni due process right. Tama ba yan, Fiscal AJ? Tapos, dahil fiscal ka, kontrahin mo yung akusado na nagrereklamo na pinasok ang kanyang bahay na walang warrant, kasi wala namang due process. Kaya kontrahin mo. Di ba? Napakasimple lang. Alam mo, Jacques de Mole, kung abogado ka, sasagutin kita. Pero pagbigyan kita kahit hindi, kung hindi man. Pero alam ko baka abogado ka. Si Digong ba nagbigay ng due process sa may biktima ng tukang? Bakit? Sino bang pumatay niyan, Jacques de Mole? Sagutin mo ako. Si Digong ba pumatay yan? Hindi ba baka polis? Anong ebidensya mo na si Digong pumatay? Nagsabi ng si Digong na kill. Kung manlaban, patayin. Oh, sino may kasalanan? Si Digong, polis. Ang pakiusap lang, Jacques de Mole, ang utak mo, tuwirin mo naman. Laliman mo naman pag-isip. Magiging patas ka naman pagtingin sa mga tao para magamit mo ang batas na patas din. Ang problema sa inyo na mga galit kay Sara ay ayaw tanggapin ang batas. Di ba? Ang common lang naman sa lahat na kumukontra, anti-Digong eh. Anti-Sara. Yun lang naman eh. Wala nang iba. Yung mga neutral, kinikilala ang utos ng Supreme Court. Kinikilala ang utos at karapatan ng Senate. Kayo naman, mga anti-Digong, kahit na abuso ng ginagawa ng House of Representatives, binababoy ng impeachment na proseso, kinakampihan nyo pa rin? So,
Diyan na muna tayo. Maraming salamat at magbati na lang ako. Fiscal AJ, I welcome your counter sa akin. Si Polgoso, good PM, Valerie Serna, Virgie Piquero, Jackes Dimuloy. Jackes, thank you for watching. Wag ka magalit sa akin. Ano lang 'yun, punto di argumento lang po 'yun. Mateta, katatapos ko lang makinig ng pinost mo tungkol sa Senate hearing ng missing sa Bungiro. Ay, salamat naman. Virgie Piquero, napanood ko si Fiscal AJ. Nakakatatawa ako, mali lahat na sinabi niya. Ordinary person. Sa Virgie Piquero, Attorney Francisco, yung topic ni Fiscal AJ na napanood ko, natawa ako. Helen Bagyo, gandang tanghali po. Elijah Junior Socorro, thumbs up. Erwin de Malanta, wala rin kwenta explanation mo. Yun. Ibig sabihin po, ayaw kong sabihin, wala kang alam lang. Ganun lang kasimple. Is it a good word? Pwede ka lang tawaging Erwin de Malanta na bobo. Ganun lang po sa batas. Antonio Alarcon, hindi kaya dahil galit ka lang kay Duterte, kaya ganun lang ang punto mo. Ang si Antonio Alarcon, yung kanta ko, tinawag niya boses pek-pek. Okay lang po yan. At least may boses. Ikaw, Alarcon, kumanta ka nga. Mag-comment din ako sa kanta mo. I-upload mo. Jackes Dimuloy, kailan naging tama ang isang disbarred? Ito, ngayon. Palaging tama ang disbarred kasi mas magaling yan. Kaya nga kami na disbarred kasi malalim kami mag-isip. Ganun lang kasimple lang yan. Hindi lahat ng tao na hindi disbarred ay magaling. Tandaan mo yan. Wayne Mercado, bakit si Corona natanggal dahil sa impeachment? Naitanggal din siya sa impeachment. Ang problema lang kay Renato Corona ay hindi siya nag-apila na may due process siya. Ganon din si Erap. Hindi siya nagreklamo na may karapatan siya magkaroon ng due process. Si Bing Digato, have a blessed Sunday. Dr. Toto, God bless. Si Mila Mueda, yes, tama, Dr. Toto, sa HOR pa lang marami ng mga mali sa proseso nila kaya pumanig ang batas kay BP Sara. Don Pulubi, Jackes Dimuloy, kung wala ka man lang alam tungkol sa batas, wag ka na magkomento. Kasi kailangan sagutin ni Fiona ang paratang. Walang problema yan, Don Pulubi. Ang isa lang masabi ko sa inyo, ang anumang magandang pakay ay walang kwenta kung nabahiran ng satanas na pamamaraan. Ang isang taong pumatay ay hindi mo parusahan, hindi pwedeng parusahan sa batas natin na patayin mo rin pag makita mo. Kundi, bigyan mo ng due process at ikulong lang. Okay? Siguro maintindihan na ninyo. Maganda nga sana ang pakay. Ang problema, inabuso. Kasi dahil sa 150 million na natanggap na bawat isa, alam mo ba, bakit yung payagan niya mga kongreso na yan? Nakatanggap 150 million kada isa sa pirma? Yan si Percy Sindanya, napaka-ipokrito naman. Napaka-ipokrita mo. Ano tawag ko siya? Ipokrito o ipokrita? Tatawagin mo pa Supreme Court na, Supreme Court Regent Ford, Edwin Gonzales, tama ka dyan, Tato Birador. Squeezy, si Trump 2 beses na impeach kahit gawa-gawa lang ang kaso, pero walang nagawa ang Supreme Court kahit 6 of 9 kay Trump. Jackes Dimuloy, si Digong ba nagbigay ng due process? Ang patay Jackes Dimuloy, pag may pumatay ba, nagbibigay niya ba yung process? Maraming tao pumapatay, hindi lang si Digong. Si Digong, at least mga pulis pumatay, ulitin ko lang. Mga tao pumatay ba nagbibigay due process? Iba yung usaping pamatay, iba yung usaping impeachment. Huwag mong iparehas ang pagpatay ng tao kaysa impeachment. Ay, kabubo mo naman. Pasensya na, tawag kita bubo. Romalda Valerio, thank you Dr. Toto. Loud and clear. Well explained. Sana maraming katulad mo. Tamang impormasyon pang tao. Jackes Dimuloy, sagutin niyo po, Mr. Kausi. Sinagot ko na po, Di na, kapanti. Hindi abogado yan si Jackes Dimuloy. DOM, wag naman natin, ibagigalang natin si Jackes Dimuloy kahit gano'n ang argumento. Nakakatuwa naman kasi nakipag halubilo. I invite all others na kontra opinion ko,
para explain din ako. Di nila alam ang guilt is personal. Tama po yan. Dapat kung guilty, sino lang guilty? Silang personal. Tapos si Sara Duterte po ay mawala ng sweldo kapag matanggal siya. So, kailangan para bigyan mo ng process karapatan magpaliwanag. Pastor Rodi Rabi, Heriberto Filimon Indiapi, snap election kung sino gusto ng tao manalo. Ang problema lang kung papayag ba si BBM. Rodi Rabi, stay safe. Dana Capante. 2. Jackie Demole, abogado yung tinatanong mo, hindi mo ka-level. Inararo yan. Okay yan. Ramon Borcelo, salamat sa iyo, Attorney Kausing. Jackie Demole, loves kita, Jackie sa. Ever since nakikinig ka naman sa akin, don't you worry. Treat me as your friend, although our minds do not meet. Si Felix Minsalbas, gagawa ba ang pulis ng hindi inutos ni hindi po gagawa man sila pero ang problema po, Felix, paano patunayan? Siyempre itatanggi naman ni Duterte yan. Wala naman si Duterte nang pumatay mga lukulukong yan. Ang may kasalanan dyan, yung bakit hindi kinasuhan yung mga pulis. Yan na po. At sino may kasalanan kung hindi nakasuhan ng kasalanan ng pulis? Di yung Department of Justice noon na si Aguirre at saka si Minardo Guevara. Rodi Rabi, Dana Capante, tama ka Dok sa sagot mo kay Jackie Demole. Rodi Rabi, Dana Capante, pero mabait yan si Jackie Demole. Mabait niya kay Labs ko yan kasi lagi siyang nanonood sa akin. Rodi Rabi, shout out George George Clooney. Sige, Jackie, and my friend, don't argue against me. Lahat pag ini-invite ko na mag-argue against me. Rodi Rabi, Pastor, si Simply Lalaine, Edgar Nacion, Geoffrey, salamat sa lahat. Marami talaga kaming natutunan kasi may pagkakataon na marami ang nagtatalakay tungkol sa batas pero ang narinig yung side ng opinion mo mas maliwanag. Shout out, Katoto. Salamat, shout out, Geoffrey. Dina Capante, Doc, sa'yo ko narinig na ICC pala yun nagbabayad sa mga abogado ni Tatay Digong. Opo, si ICC nagbabayad. Rodi Rabi, 2 million a monthly ang binabayad ng ICC. Rodi Rabi, Antonio Alarcon, Gonggong Bobo, si Alarcon. Yaman na lang, pagbigyan mo si Tony Alarcon. Dina Capante, at least nanonood sa akin, ha? Pinakinggan niya ang mga kanta ko kahit sinasabi niya boses pekpek. Arlene Bulalok, si Tamba at BBM ang dapat ma-impeach. Jerry Diasis, baka matagal na kanilang usapan ay baka abutin pa yan ng February 2026. Mas maganda pa mag-antay nila sa February 2026 kaysa habol ng habol, ganun din. Akalain mo, pag nanalo halimbawa sila, 2 months from now, decision ng Supreme Court, balik na rin. Mag-MR naman, mag-motion naman for reconsideration si Sara, 2 months from now, balik na rin. So ano na yan? August, September, October. Tapos mag-motion si Sara, November, December. Tapos, sagutin, ma-dismiss, January, February na. Wala na ring time. Okay? Ayan na po ang ating maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Mapakon